Napansin mo na ba kung paano kumilos ang mga taong kabado? Hindi mo kailangang tanungin, nakikita mo agad. Bumibilis ang paghinga, pawis ang palad, nanginginig ang boses. Pero ang pinakaunang signal ng kaba, ang mata kumurap sila ng mabilis. Minsan sunod-sunod, minsan parang hindi mapakali. Kasi sa sandaling ikaw ay kinakabahan, ang katawan mo, kahit anong itinatago mo, ay kusa ng naglalabas ng sikreto mo. Pero ang tunay na makapangyarihang tao, hindi natataranta, hindi sila basta-basta kumukurap. Mabagal, tahimik, kontrolado. Alam mo kung bakit? Kasi hindi sila nagmamadali. Hindi sila nag-a-adjust sa emosyon ng kausap nila. Sa halip, sila ang gumagawa ng emotional pressure. Isipin mong may kausap ka, medyo mainit ang usapan, gusto kang galitin. I-test ang ego mo. Ang normal na reaksyon, sumagot agad, magtaas ng kilay, umatras, o kabahan. Pero subukan mo to. Sa halip na sumagot, tumingin ka lang, tumahimik, at dahan-dahang ipikit ang mga mata mo. Isang mabagal na blink. Hindi mo sila minura. Hindi mo sila sinigawan. Pero sa isip nila, parang sinampal mo sila ng katahimikan. Kasi ang utak nila biglang nagtanong, bakit siya kalmado? Bakit parang wala siyang takot? Ang leon, hindi kumukurap ng mabilis. Hindi ito naglalakad ng patalon-talon. Pinagmamasdan lang niya ang paligid. Kalmado, mabagal. Pero lahat ng hayop sa paligid niya, tahimik, alerto. Number 1. Ganun din ang epekto mo kapag master mo ang control sa katawan mo, lalo na sa mata mo. Ang bawat blink mo ay parang code ng kumpiyansa. Ang bawat galaw ng mata mo ay mensaheng nagsasabing, hindi ako natitinag at wala kang hawak sa akin. Simula ngayon, obserbahan mo ang sarili mo sa usapan. Gaano ka kadalas kumurap? Gaano ka kabilis tumingin kung saan-saan? I-train mo ang sarili mo na mag-blink ng mabagal, deliberate at kalmado. Gawin mo ito lalo na sa mga high-pressure na sitwasyon. Sa meeting, sa debate, sa confrontation. At panoorin mong unti-unting magbago ang dynamics. Kapag kalmado ka sa gitna ng tensyon, ikaw ang magiging center of gravity ng buong kwarto. Ikaw ang sandalan. Ikaw ang kinatatakutan. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil hindi ka matitinag. At sa mundong puno ng nagmamadali at nanginginig, ang tahimik na tao ang pinakaingay sa lahat. Number 2. Napansin mo ba yung mga taong parang laging nagmamadali? Parang may hinahabol. Parang wala sa lugar. Magaan kumilos, padabog maglakad, palipat-lipat ng timbang, parang ihip ng hangin lang. At napansin mo rin siguro na kadalasan, hindi sila pinapansin. Ngayon, ikumpara mo yan sa isang taong mabagal kung gumalaw. Tahimik lang, pero bawat hakbang, ramdam. Hindi siya nagpapadali. Hindi siya pa importante. Pero yung presence niya, parang may bigat. Parang pag dumaang katabi mo, hindi mo alam kung lalayo ka ba o tatayo ka ng tuwid. Ganyan ang kilos ng leon. Hindi mabilis, hindi maingay. Pero bawat galaw, parang sinukat. Parang sinadya. Hindi siya gumagalaw kung hindi kailangan. At pag kumilos siya, may dahilan. Alam mo yung boss na kahit tahimik lang sa opisina, pero pag tumayo, tumigil ang kwentuhan? Walang sinabi, walang sinigaw, pero naramdaman ng lahat. Uy, andyan siya. Hindi dahil sa damit niya, hindi dahil sa title niya, kundi dahil sa paraan ng paglakad niya, sa paraan ng pagkilos niya. May bigat, may lalim, may puwersa. Kaya simula ngayon, bantayan mo ang katawan mo kapag naglalakad ka. Ang paa mo, dapat nakaplant sa lupa, hindi tiptoeing, hindi parang tatakbo. Dapat parang may koneksyon ka sa sahig. Every step should say, alam ko kung saan ako papunta at walang makakapagpaalis sa akin dito. Ituwid ang likod, relax ang balikat. Huwag kang magpalipat-lipat ng timbang na parang hindi ka kampante sa sarili mo. Huwag kang gagalaw nang hindi mo alam kung bakit. Kasi bawat malikot na kilos, senyales ng kabang itinatago. Ang leon, hindi nag-a-adjust ng posisyon para maging comfortable. Siya ang komportable saan man siya naroon. Kaya kahit dahan-dahan siyang gumalaw, ang lahat nanonood.
Alam mo kung anong epekto ng mabigat, grounded na kilos? Hindi ka lang basta nandoon. Para kang pader. Nandoon ka at hindi ka kayang balewalain. Sa isang mundong puno ng nagmamadaling lakad at walang saysay na kilos, ang taong tahimik, mabigat at deliberate ang siyang nagmumukhang may tunay na kapangyarihan. Hindi dahil sa bilis niya, kundi dahil alam niya ang bigat ng bawat hakbang niya. Number 3. Ang pinakamakapangyarihang tao sa isang kwarto ay hindi palaging yung unang nagsalita. Madalas, siya ang pinakaunang tumahimik. Tingnan mo ang mga ordinaryong tao. Pagkapasok, diretso agad sa salita. Hi, hello, ako nga pala si ganito. Minsan out of excitement, minsan out of nervousness, pero parehong senyales ng isang bagay, kailangang mapansin agad. Pero ang makapangyarihang tao, tahimik muna. Hindi dahil mahiyain siya, kundi dahil hindi siya nagmamadaling makuha ang eksena. Dahil ang eksena, kusa niyang naa-attract. Isipin mo to, may pumasok sa isang boardroom, tahimik lang. Diretso ang likod, relax ang mukha, hindi nagsalita agad. Sa halip, huminto ng 3 segundo. Pinagmasdan ang buong kwarto. Tumingin sa kaliwa, sa kanan. Isang mabilis pero kumpiyansang eye contact sa 2 o 3 tao. Hindi titig, kundi tingin na parang sinasabi, alam ko kung nasaan ako. Alam ko kung sino kayo. Gawin mo to. Sa susunod na pumasok ka sa kwarto, huwag kang dumiretso agad sa salita. Huminto ka muna. 3 segundo lang. Pakiramdaman mo ang paligid. Scan the room. Magbigay ng tingin, hindi para manghamon, kundi para magpakita ng awareness. Hindi mo kailangang ngumiti. Hindi mo kailangang magpakitang gilas. Dapat ang katawan mo ang nagsasabi, kalmado ako, komportable ako, wala akong kailangang patunayan. Alam mo kung anong nangyayari habang ginagawa mo yon? Ang ibang tao, biglang nagiging alerto. Nagtatanong sila sa isipan nila, sino siya? Parang hindi ito ordinaryong tao ah. At bago ka pa magsalita, ikaw na ang may hawak ng atensyon ng buong silid. Hindi dahil sinigawan mo sila, kundi dahil ramdam nila yung aura mo. Ang ordinaryong tao, gustong magsalita para mapansin. Ang makapangyarihang tao, hindi kailangan magsalita agad. Kasi bago pa man siya magbukas ng bibig, nasa kanya na ang eksena. Remember this. Sa mundo ng mabilisang salita at instant validation, ang sino mang kayang maghintay, magmasid, at mag-obserba, siya ang tunay na dominante. Huwag kang maunang magsalita, mauna kang maramdaman. Number 4. Ang mundo natin, hindi komportable sa katahimikan. Kapag may tumahimik, may naiilang. Kapag walang gumagalaw, may nai-stress. Kasi tayo, sanay sa ingay, sanay sa galaw, sanay sa drama. Tingnan mo ang isang taong kinakabahan, di mapakali. Inaayos ang damit, kumikiskis ng palad, naglalaro ng ballpen, tapak dito, tapak doon. Ang tawag doon? Fidgeting. At alam mo kung anong sinasabi nun sa mundo? Hindi ako komportable, hindi ako sigurado, hindi ako kontrolado. Pero yung makapangyarihang tao, tahimik, hindi umaalog, hindi kumikilos ng wala sa lugar. Kahit harapan mo pa siyang tanungin ng matindi, hindi siya gagalaw. Hindi niya itatama ang kwelyo. Hindi siya hihimas sa batok. Hindi siya iiling. Hindi siya kikindat. Mananatili siyang matatag. Isipin mo ito. May kausap kang tao. Malakas ang dating niya. Kina-question ang integrity mo. Pinapatamaan ka. Ang natural na reaksyon? Magpaliwanag agad. Umiling. Sumimangot. Kumunot ang noo. Pero paano kung hindi mo ginawa yon? Paano kung tumingin ka lang sa kanya? Tahimik. Walang imik. Walang galaw. Gusto mong makita ang takot? Gawin mo yan. Kasi habang hindi ka gumagalaw, sila ang unti-unting nauubusan ng air. Ganito gumagana ang tunay na presensya. Ang hindi mo ginagawa, mas malakas sa ginagawa ng karamihan. Kapag hindi ka nag-flinch, hindi ka nag-react, hindi ka nag-alangan, ang pressure, hindi lumalabas. Sa halip, bumabalik sa kanila. At habang sila ay nagpapaliwanag, umiikot,
nagpapalusot. Ikaw, steady lang. Parang bato, parang bundok. Walang galaw, pero imposibleng balewalain. Ang tunay na predator, hindi kailangan gumalaw para manakot. Ang ahas, tahimik, bago umatake. Ang leon, nakaupo lang, pero alam mong bawat muscle niya handang gumalaw kung kailangang gumalaw. Ganun din dapat ang katawan mo. Walang sayang na kilos, lahat may meaning, lahat may control. Tandaan mo, sa bawat hindi mo pagkilos, nagiging mas malakas ang dating mo. Sa bawat katahimikan mo, mas nagiging matalim ang presensya mo. At sa mundong sobra sa kilos at salita, ang taong tahimik pero buo ang loob, siya ang tunay na kinatatakutan. Number 5. Alam mo kung paano mo makikilala ang isang mahina sa isang makapangyarihan. Tingnan mo kung gaano siya kabilis sumagot. Kapag pinagdudahan sila, nagmamadali sila. Kapag tinanong mo ng seryoso, mabilis ang bibig, mabilis ang paliwanag, mabilis ang depensa. Pero ang taong may tunay na presensya, tahimik muna, walang sagot agad. Tingin lang, hangin lang, at doon na nagsisimula ang pressure. Kapag may katahimikan bago ka magsalita, parang bumabagal ang oras. Yung kausap mo, biglang nagiging alerto. Nagtatanong sa isip niya, ano kayang iniisip niya? May alam ba siya na hindi ko alam? May mali ba ako? At bago ka pa man magsalita, nakontrol mo na ang emosyon nila. Ito ang simpleng trick. Bago ka sumagot, huminga ka muna. 1 buong segundo. 2, kung kaya mo. Hindi dahil nag-iisip ka ng sagot, kundi dahil kaya mong kontrolin ang tempo ng usapan. Ikaw ang nagpapasya kung kailan gagalaw ang mundo mo. Isipin mong kinu-question ka sa harap ng maraming tao. Pinagbibintangan ka. Pinalalabas na mahina ka. Ang kahinaan? Sumagot agad. Magpaliwanag. Magmadali. Pero anong mangyayari kung tititigan mo lang sila? Taimtim. Walang galaw. Walang salita sa loob ng 2 segundo. Sa katahimikan na yon, sila ang magsisimulang kabahan, hindi ikaw. Sa mundo ng komunikasyon, ang mabilis, karaniwan. Pero ang mabagal, ang deliberate, ang tahimik, yun ang hindi nila malilimutan. Kasi, hindi mo lang sila kinausap. Pinaramdam mo sa kanila na bawat salita mo may bigat. Hindi basta-basta, hindi laruan. Ang mga taong may mabibigat na salita, hindi sila nauuna magsalita. Nauuna silang marinig kahit wala pa silang sinasabi. Parang espada, hindi mo agad binunot. Pero sa oras na gawin mo, tahimik ang lahat. Kaya't sa susunod na kausapin ka, sa susunod na may tanong o may tension, huwag kang magmadali. Pumili ng katahimikan, huminga, tumahimik. Dahil sa mundong puro maingay, ang lalaking marunong manahimik bago magsalita, siya ang pinakikinggan. Number 6. Alam mo kung paano mo makikilala ang isang mahina sa isang makapangyarihan? Tingnan mo kung gaano siya kabilis sumagot. Kapag pinagdudahan sila, nagmamadali sila. Kapag tinanong mo ng seryoso, mabilis ang bibig, mabilis ang paliwanag, mabilis ang depensa. Pero ang taong may tunay na presensya, tahimik muna, walang sagot agad, tingin lang, hangin lang, at doon na nagsisimula ang pressure. Kapag may katahimikan bago ka magsalita, parang bumabagal ang oras. Yung kausap mo, biglang nagiging alerto. Nagtatanong sa isip niya, ano kayang iniisip niya? May alam ba siya na hindi ko alam? May mali ba ako? At bago ka pa man magsalita, nakontrol mo na ang emosyon nila. Ito ang simpleng trick. Bago ka sumagot, huminga ka muna. 1 buong segundo. 2, kung kaya mo. Hindi dahil nag-iisip ka ng sagot, kundi dahil kaya mong kontrolin ang tempo ng usapan. Ikaw ang nagpapasya kung kailan gagalaw ang mundo mo. Isipin mong kinu-question ka sa harap ng maraming tao. Pinagbibintangan ka. Pinalalabas na mahina ka. Ang kahinaan? Sumagot agad. Magpaliwanag. Magmadali. Pero anong mangyayari kung tititigan mo lang sila? Taimtim. Walang galaw. Walang salita sa loob ng 2 segundo.
Sa katahimikan na yon, sila ang magsisimulang kabahan, hindi ikaw. Sa mundo ng komunikasyon, ang mabilis, karaniwan. Pero ang mabagal, ang deliberate, ang tahimik, yun ang hindi nila malilimutan. Kasi hindi mo lang sila kinausap. Pinaramdam mo sa kanila na bawat salita mo may bigat. Hindi basta-basta, hindi laruan. Ang mga taong may mabibigat na salita, hindi sila nauuna magsalita, nauuna silang marinig kahit wala pa silang sinasabi. Parang espada. Hindi mo agad binunot, pero sa oras na gawin mo, tahimik ang lahat. Kaya't sa susunod na kausapin ka, sa susunod na may tanong o may tension, huwag kang magmadali. Pumili ng katahimikan, huminga, tumahimik. Dahil sa mundong puro maingay, ang lalaking marunong manahimik bago magsalita, siya ang pinakikinggan. Number 7. Kapag umalis ka sa isang lugar, napansin ka ba o kinalimutan agad? Tandaan mo, ordinaryong lalaki, basta na lang umaalis. Pero ang makapangyarihang lalaki, nag-iiwan ng bakas sa isang kwento, event o interaction. Karamihan, basta na lang lalakad paalis. Walang signal, walang saysay. Pero ang alpha, ang stoic, hindi siya umaalis para lang makalayo. Umaalis siya para maalala. Power movement to. Bago ka lumakad palayo, isang tahimik na sulyap pabalik. Walang ngiti, walang arte, walang huling salita. Isang tingin lang. Parang sinasabi ng mata mo, naroon ako at hindi mo ko basta makakalimutan. Bakit ito malakas? Dahil ang utak ng tao nahuhumaling sa mga bagay na di kumpleto. Kapag umalis kang walang closure, nag-iiwan ka ng tanong. Ano kayang iniisip niya? Bakit parang ang lalim ng tingin niya? Ano ba yon? At kapag may tanong, may alala. Parang pelikulang walang ending. Parang librong bigla na lang huminto. Naiinis ka, pero naaalala mo. Hindi mo mabitawan. Ganon ang epekto ng tahimik, deliberate, mysterious exit. Kaya nga sabi nga ni Maya Angelou, people don't remember what you said. They remember how you made them feel. Hindi kailangan ng salita. Hindi kailangan ng effort. Ang presensya mo mismo ang tatatak. Kaya tanong ko sa'yo, sa huli mong pag-alis sa isang kwento, isang relasyon, isang kwentuhan, nagpaalam ka lang ba? O nag-iwan ka ng imprint? Dahil ang tunay na kalakasan, hindi sa ingay, kundi sa bigat ng katahimikan. Ang ordinaryo, naglalakad paalis. Ang makapangyarihan, tahimik na naglalaho, pero nananatili sa isip ng lahat. Ngayon, alam mo na ang 7 body language moves na ginagamit ng mga kalmadong lalaki para magmukhang makapangyarihan kahit walang sinabi. Mula sa tahimik na sulyap hanggang sa deliberate na kilos, bawat galaw mo may mensahe. Pero tandaan mo, ang katawan mo hindi nagsisinungaling. Kung puno ka ng takot, pangamba o kawalan ng disiplina, kahit anong acting ang gawin mo, lalabas at lalabas yan. Kaya ang tanong hindi lang, marunong ka na ba gumamit ng body language? Ang mas mahalagang tanong, kumusta ang laman ng isip mo? Dahil ang kilos ng isang lalaki ay refleksyon ng lalim ng kanyang pag-iisip. Gusto mong hindi matinag sa gulo? Gusto mong respetuhin kahit wala kang sinasabi? Hindi lang kilos ang kailangan mong baguhin, kundi ang sarili mong pagkatao. Kailangan mong tahimik na palakasin ang loob mo. Disiplina, pagmamasid, katahimikan. Iyan ang tunay na kapangyarihan. Ngayon, naipasa ko na sa iyo ang mga galaw. Ang tanong na lang, handa ka na bang lumalim? Hindi lang sa itsura, kundi sa presensya, disiplina at kalaliman ng isip. Close your eyes, feel your presence, and let them feel it too.